Wala nang intro mga boss, game na agad. Bago ko simulan ang Dark Continent, ay i-recall muna natin ang nangyari sa last episode ng anime. Napagpasiyahan na nga ni Jing na magpakita sa kanyang anak na si Gon sa itaas ng pinakamalaking puno sa buong mundo, na tinatawag nilang World Tree, at dito nagkwentuhan ang mag-ama. Inabot sila ng gabi sa kanilang pagkukwentuhan. Sobrang saya ni Gon, at sa wakas natupad niya ang kanyang goal, na makita ang kanyang ama. Maraming pagsubok, maraming beses na rin naitaya ang buhay ni Gon, para lamang sa pagkakataon na ito, at yun na nga sa wakas, ay natupad na ito. Pinangaralan lang naman ni Jing si Gon ukol sa pagiging hunter, at nabanggit na rin ni Jing ang mga susunod na plano niya, ukol sa kanyang paglalakbay. At eto na nga, mga boss, nagsimula ang chapter ng Dark Continent habang nagpupulong sa Hunter Association ang mga Zodiac. Nang biglang dumating si Bean, mga kasama, emergency, meron tayong malaking problema, sabi ni Bean. Mabuti at nandito ka na, sakto ang dating mo, maupo ka na, sabi ni Kanzai. Meron kasing sasabihing announcement si Chidel, kaya pinapaupo nila kaagad itong si Bean. Huwag mong sabihing magkukwit ka na, din Bean, tanong ni Sayu. Ano ba ang nangyari, Bean? Base sa mukha mo mukhang mahalaga ang sasabihin mo, tanong ni Chidel. Oo, panoorin niyo itong video na ito, sabi ni Bean. At sinimulan na nga ang pag-play sa nasabing video. At sa video nga ay lumabas ang hari ng Kakon Empire, na sina Subihoy, Goro. Para sa kaalaman ng lahat, ang Kakon Empire ay nasa gitna ng Asian continent, base sa mapa ng Hunter x Hunter. Unlimited ang supply ng resources, nag-uumapaw na food supply daw ang meron sa lugar na ito. Kahit halos matulog na lang daw ang gawin natin sa lugar na ito, ay mabubuhay tayo. Sino ba yang nagsasalita na yan? Tanong ni Kanzai. Siya lang naman ang hari ng Kakon Empire, kahit elementary student alam yan, sagot ni Payon. Nagpatuloy sa pagsasalita ang hari, ang aking kaharian, ay ang sasalo sa paghihirap ng tao sa buong mundo. At ngayon, aking idedeklara ang ating paglalakbay, patungong Dark Continent. Gulat na gulat dito ang mga Zodiac, at mukhang alam ang lugar na ito. Sabi ko na nga ba, Dark Continent, ang lugar kung saan ipinagbabawal ang mga tao, ang pinaka-untouchable na lugar. Teka, ano ba ang Dark Continent na yan? Tanong ni Kanzai. Ano, sigurado ka ba? Anong bang klaseng hunter ka kung wala kang alam sa lugar na yan? Sabi ni Cloak. Yan lang naman ang lugar na wala sa mapa, sabi ni Gel. At ayon sa mga dokumentaryo, ang lahat ng nagtangkang pumasok dito, ay di na halos nakakabalik. Isa pa, ang 5 namumuno sa mundong ito, ang V5 ay pumirma na sa kasunduang, walang sino mang pwedeng pumunta doon, 200 years ago na, paliwanag ni Mizaistong. At dagdag pa ng hari, na huwag kayong matakot kung ang ibang malalaking bansa, na ang V5 nga ay pinagbabawal ang paglalakbay dito, sa mga nagdaang panahon. Ang aking malaking kaharian, ang tutulong sa inyong lahat upang mag-advance tayo sa hinaharap. At ngayon na, ang tamang oras para ito ay gawin. Napaka-arugante naman nila, napakataas naman ang tingin nila sa kanilang ekonomiya, na kaya nilang baliwalain ang basta-basta, ang kasunduan, at kumilos sila ng sa-kanila lang, sabi ni Sayu. Teka, sinasabi ba ng mga ito na kayang-kaya nilang gawin ng sila-sila lang? Tanong ni Mizaistong. Bukod sa lahat, ang Kakon Empire ba ay naging parte ng kasunduang ito? Tanong ni Cloak. Obligasyon yun ng bawat bansa, di ba? Tanong ni Mizaistong. Malamang hindi sila kabilang dito, sagot ni Chidel. At bigla na lang nagsalita ulit si Bean, at sinabing hindi lang naman yan ang kailangan nating problemhahin. Dahil ang pinakadelikadong balita, ay ang susunod panoorin niyo ito, at pinagpatuloy ang panunood sa video. At dahil sa kami na ang kukuha, sa responsibilidad, sa pagpunta sa Dark Continent, nakakuha na kami ng mga tao at susuporta na talagang nararapat sa misyon na ito. Ngayon ay ipapakilala ko na sila, ang taong magdadala sa atin sa Dark Continent. Ang isa sa pinakamagaling na specialist, at bihasang-bihasa sa pakikipaglaban na nakuha niya sa kanyang mga katunggali, ang anak ng legendary pro hunter, na si Isaac Netero. Siya si Vian Netero. Gulat na naman, ang mga Zodiac nang makita nila ito, hindi nila inakalang, may anak si Chairman Netero. Dumating na ang oras, na nagsalita na sa maraming tao si Vian Netero. Ang aking ama,
na siyang aking mahal. At nirerespeto ay laging sinasabi, na wala ng kwenta ang iyong buhay, sa sandaling tumigil ka na sa pagharap sa pagsubok. Alam ko ang ating mga ninuno, ay galing sa lugar na ito. Bago tayo dumating doon, ay sisiguraduhin ko na ang lahat ng haharapin nating mga pagsubok, at panganib ay aking haharapin at aalisin. Teka, kailangan nating imbestigahin muna ito, sabi ni Jel. Saglit lang, tingin ko hindi na kailangan pang imbestigahan yan, tama ba, sabi ni Sayu? Ang kanyang muka, at pananalita, ay halos kaparehas ng kanyang ama, na si Chairman Netero, sabi ni Ginta. At nagpatuloy si Vian, edad, kasarian, nationality, trabaho, o kung ano pa ang lahi mo, ay wala akong pakialam, kung sino ka man, para sa akin ay lahat tayo ay pantay-pantay, at may pagkakataon, para pumunta dito. Halika kayo, at magsama-sama tayo papuntang Dark Continent, at sisiguraduhin ko, na lahat kayo ay makakapunta. Gulat na gulat at di makapagsalita ang mga Zodiac sa nangyayari. Di ko sila masisisi, kahit ako ay, nakikita ko na halos katulad siya, ni Chairman Netero kapag nagsasalita, sabi ni Bean. Ang totoo niyan, ang chairman ay nag-iwan ng 2 video. Ano, so ibig sabihin ba nito, na alam na ni chairman na mangyayari ito sa hinaharap, tanong ni Sayu. Oo, at sinabi niya, kung meron man nalalabas na isang tao na magpapakilala, na bilang anak ko, ay ipanood mo ang video na ito, sa lahat ng Zodiac. Talaga ba, ano ba yan, panuorin na natin yan, sabi ni Kanzai. Sira ka ba? Sinabi na nga diba, na kailangan kumpleto tayo, yung 2 wala pa dito, sabi ni Klook, at malamang si Jing at si Paristan, ang binabanggit ni Klook. Nagbibiro ka ba? Malamang aabutin tayo ng taon, bago natin mahanap ang baliw na si Jing, sabi ni Sayu. Si Paristan naman ay siguradong nasa opisina niya lang sa mga oras na ito, sabi ni Botobay. Mali ka dyan, hindi na siya ang vice chairman diba, sabi ni Sacho. Tama yun, kailangan na nga natin pumili ng bagong vice chairman, sabi ni Ginta. Ito ba yung importanteng sasabihin mo Chidel, tungkol sa vice chairman, tanong ni Mizaistung. Ipagpaliban muna natin yan sa ngayon, dahil bibigyan natin ng prioridad, ang narinig natin kay Chairman Netero, sabi ni Jel. Tungkol nga pala kay Jing, hindi ako nakakasigurado, na sasagutin niya ang tawag natin sa telepono, sabi ni Payon. Manahimik muna kayong lahat, ngayon ko sisimulan ang aking mahalagang announcement, at tungkol ito sa nangyayari ngayon, sabi ni Chidel. Pumunta muna tayo sa lugar, kung nasan sila Bien Netero sa ngayon. 1 oras lamang ang nakakalipas, pagkatapos ng announcement ng hari, at ni Bien Netero, ay umabot na ng 100 million viewers ang video nila sa YouTube, na parang YouTube sa atin, at 100,000 lines na ang nag-ooperate, para sagutin ang mga inquiry, at application, para sa pagpunta ng mga tao, sa Dark Continent. Talaga namang napaka-epektibo ang ginawa nila Vian Netero, dahil napakadaming gustong sumama sa kanya, sa expedition na ito, na wala silang kaalam-alam. Kung anong klaseng sakuna, ang haharapin nila, sa Dark Continent, pinapakita dito na relax na si Vian Netero. Dahil sa nabalitaan niya, na marami na ang may gustong sumama sa kanya papuntang Dark Continent. Mabuti yan, mag-accept lang kayo at huwag tumigil, sabi ni Vian Netero. At dito pumasok si Curly, na isa sa mga kasama ni Vian Netero. Sir, nakatanggap po pala ang hari, ng notification, mula sa mga V5, na kailangan na natin bawiin, ang lahat ng ating sinabi, paukol sa Dark Continent. At kailangan na raw nating pumirma, sa kasunduan nila, sabi ni Curly. Sabihin mo sa kanila na pabayaan na tayo. Ilang taon na ba nilang ginagawa yan sa atin, sabi ni Vian Netero. Ano po ba ang gagawin natin? Maglalakbay ba tayo, habang nilalabang ang kautusan ng V5? Una kailangan natin mag-submit ng application, sa External Travel Permission Board, na direktang minamanage ng V5, pero bago pa yan. Bago makapag-apply sa Permission Board ay, kailangan natin mag-request ng application, na wala sa Minister of Foreign Affairs, sa bawat V5 nation. Wala akong pakialam sa mga yan, at tigilan muna ko, sa kakadada mo dyan. Na parang wala nang bukas, kahit na makapasa tayo sa application na yan, at payag ang maglayag, ay di rin naman tayo makakagalaw ng maayos.
Wala akong pakialam sa kanila, pupunta ako kung saan ko gusto, at walang makakapigil sa akin, tatagpuin ko ang mga tao, na hindi nila nakikita. Makakakuha ako ng mga bagay, na walang sino man ang nakakakuha pa. Yan ang iniwan na mensahe, ni Vianetero, sa kanyang mga kasama. At isa pang matinding pangyayari dito, si Paris Tan pala, ay kasama na sa grupo ni Vianetero, at nag-resign na pala ito sa pagiging vice chairman, sa Hunter Association. At bumalik tayo sa announcement ni Chidel, si Jing at Paris Tan, ay nag-submit ng request upang bumitaw sa Zodiac. At pinagbigyan ko naman sila, dahil may sari-sarili silang dahilan, sabi ni Chidel. At dahil dyan, ang natitirang 10 Zodiac ay na-meet na ang requirements, upang panoorin ang video ni Chairman Netero, at isa pa, nakatanggap ako ng mensahe mula sa V5 mismo, ito pinakamahalaga sa lahat, ang sugpuin o hulihin si Vianetero, sabi ni Chidel, at dyan na nga nagtatapos ang ating Chapter 1 Nanogram Dark Continent, mag-subscribe upang maging updated ka sa mga susunod nating mga video. Maraming salamat.